Huli ang isang 10 taong gulang na bata ng pagbubukas ng kotse at pagnanakaw sa loob mismo ng Camp Crame kaninang umaga. Nagpapatrol ka sa Belgas. Nahuli ang batang lalaking ito habang nagnanakaw dito mismo sa harap ng Women and Children's Protection Center sa loob ng Campo Crame. Nakapasok na sa loob ng kotse ni PO3 Elmer Velasco ang bata nang mahuli. Naka-uniforme pa ang 10 taong gulang na bata at sa Camp Crame Elementary School nag-aaral. Na-caught in the act na pinasubukan ulit na pabuksan. Bakit? Through yung susi na dala ng bata. Kami dala? Nabuksan ulit. Kung marami na isang araw, may isang inspector din na nawalan ng mga gamit sa sasakyan. Umiwas naman magbigay ng pahayag ang magulang ng bata. Ayaw kumpirmahi ng mga otoridad kung sa loob sila ng kampo nakatira. Base sa record ng Women and Children Protection Office, mula Enero nitong taon, may naitatala na silang mahigit 800 menor de edad na sangkot sa pagnanakaw. Ayon sa isang social welfare officer, una sa lahat, ang mga magulang ay dapat tumutok at pumatnubay sa kanilang mga anak. Imitator sila, mabilis silang mag-imitate ng mga nakikita nila. At higit sa lahat, dapat ay maging magandang halimbawa ang mga magulang sa kanilang mga anak. Gasa Belgas, Patrol ng Pilipino. Marami sa ating mga boto patrollers ang umaalma sa pamamayagpag ng private armies sa kanilang lugar. Ito po, reklamo ng ating boto patroller mula San Miguel, Bulacan, mismong mga taga-PNP umano ang kabilang sa private army. Sumbong ng ating boto patroller sa Northern Samar, marami raw ang napapatay tuwing halalan sa kanilang lugar dahil sa mga armadong grupong ginagamit ng mga politiko sa Northern Samar. Sa ibang issue mga kaibigan, inilapit po ng ating boto patroller mula sa May Kawayan, Bulacan sa videong ito na kanyang ipinakalat. Kitang-kita ang pagtatapon ng basura sa sarado ng dam site sa barangay Kaingin. Matagal na po raw na mayroong closure order ang dam site, ngunit sa video, mga pulis pa na naman ang mismong nagpapapasok na naman sa mga truck na nagtatambak ng basura na naman. Maging bahagi po ng boto mo, ipatrol mo, i-text ang BMPM space, view space, pangalan, /address, /edad, at ang inyong mensahe. I-send sa 2366 para sa Globe at TM subscribers at 231 sa ibang mga network. Tatlong ordinaryong tao ang lalaban kay Pangulong Arroyo sa pagkakongresista sa ikalawang distrito ng Pampanga. Aminado silang kapos ang makinarya nila sa halalan, pero hindi raw sila uurong sa laban. Exclusive, nagpapatrol Maricar Bautista. Siya si Adonis Simpao, arkitekto at may maliit na construction firm sa Guagua, Pampanga. Siya ang kandidato ng Liberal Party na ilalaban sa Pangulo sa pagkakongresista sa ikalawang distrito sa Lalawigan. Aktibo siya sa pakikipaglaban sa Chacha. Halos 1 milyong piso lang daw ang kanyang asset. Walang-wala sa makinarya ng Pangulo. Pero di raw siya uurong sa laban. Kasi siguro kung hindi ako corrupt dahil mula't mula sa trabaho ko, mula nung gumraduate ako, hanggang ngayon hindi pa natatapos ang bahay ko sa kadahilan ng pinagkakasya ko lang kung ano yung kinikita ko. Aminado si Pampanga Governor Ed Panlilio, isa sa mga kumumbinse kay Simpao na sa ngayon wala pang tsansang manalo ang kanilang kandidato. Pero marami pa raw ang pwedeng mangyari bago ang halalan. Isang electronics engineer naman si Feliciano Serrano. Dati na siyang kumandidatong mayor sa Porac, pero natalo. Kapag sinuwerte raw siya sa halalan, pagtutuunan niya ng pansin ang pagdidisiplina sa mga driver at pagsugpo sa irregularidad sa nawawalang cellphone load. Kagustuhan ko ito. Wala kang nagpatakbo? Wala. Yun nga yung pananaw ko, yung may mabuti ako magagawa pag hindi ko ginawa. Kasalanan sa akin. Independent candidate si Serrano at walang gaanong pondo, pero kilala siya sa kanilang lugar. May pinag-aralan din naman siya. Tsaka matulungin naman siya. Isa pang independent candidate si Filipinas Sampang. Hindi naman siya kilala ng kanyang mga kapitbahay sa Santa Cruz, Porac, Pampanga. Pero yung Pilipinas talagang hindi ko alam yun. Ngayon ko lang narinig ang pangalan. 2 beses pinuntahan ng ABS-CBN News Team ang address ni Sampang sa kanyang Certificate of Candidacy. Pero wala siya roon at nagtatrabaho raw sa isang insurance company sa Maynila. Kahit na kamag-anak namin yung asawa ni Hiner, wala silang panalo.
Pero boto niyo pa rin ba? Siyempre, kamag-anak namin yun, boboto namin. Paderman daw ang babanggain ng 3 kandidato sa pagtakbo ni Pangulong Arroyo sa halalan, itutuloy pa rin nila ang laban. Maricar Bautista, Patrol ng Pilipino. Binalikan po ng hulog ng langit ang isang ina mula Muntinlupa na nanganak sa isang evacuation center. Kamustahin po natin si Nanay Janet at Baby Jude. Sinalanta ng Bagyong Ondoy, iniwan ng asawa at inabutan pa ng panganganak sa evacuation center. Kaya naman madalas tulala na si Nanay Janet na hindi na maasikaso ng maayos ang kanyang bagong silang na sanggol. Indikasyon ng postpartum depression. Siyempre, ang pagdaan sa panganganak, merong konting depression yan, may stigma, tapos napapabreastfeed ka na. Ayon sa pag-aaral, 10 hanggang 20% ng mga nanganganak ang nakararanas ng postpartum depression. Kapag lumala, maaaring tuluyang mawala sa katinuan ng ina, saktan o patayin ang sarili o ang kanyang mga anak. Dahil dito, inilipat agad ng hulog ng langit ang kaso ni Nanay Janet sa DSWD sa Muntinlupa. Kailangan po nating matulungan siya para at least naman po ay yung inspirasyon ng nanay para buhayin yung kanyang mga anak. Andun po yung lungsod po namin. Looking forward po na matulungan po sila. Nangako naman ang DSWD na tututukan ang kondisyon ni Nanay Janet hanggang sa kanyang paggaling. Magkaagapay po ang hulog ng langit at ang lokal na pamahalaan ng Muntinlupa City sa pagtulong kay Nanay Janet at kanyang mga anak. Sa mga nais pang magpaabot ng tulong, tumawag lamang po sa aming tanggapan. At susunod, exclusive, baterya ng cellphone sumabog, lalaki patay. Ilang produktong pang Noche Buena iniipit na ngayon ayon sa DTI. At ang reaksyon ni Pokwang sa pagkukumpara sa kanila ni Melay ng PBB tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol World.